So, welcome to our podcast. So, for this podcast, we will talk about the film Creation 2009, which portrays the life of Charles Darwin, about how when the time when he was developing and he was struggling on how to publish his theory on the origin of species. So, ang pag-uusapan namin is we have two themes, which is the natural and scientific views and also the evolution and natural selection. So, I'm Maxine, your host for today, and this is my guest. I am Kurt. I'm Queenie. Hello, I'm Katina. So, ayan. So, before nyo pa mapanood yung film na inano sa atin ni Sir, meron ba kayong idea about sa pagkakakilanlan ni Charles Darwin? Sa akin, before ko pa mapanood yung movie, konti lang yung alam ko kay Charles Darwin. Ang alam ko lang sa kanya is, siya lang yung nag-develop nung theory sa evolution and natural selection. Tsaka siya yung nag-publish nag-write nung book na Origin of the Species. Yun lang naman. Knowledgeable si Kurt, hindi nyo kaya. Oh, how about you guys? So ako naman, elementary, high school, lagi ko na siyang nai-encounter sa mga science subject. Kilala ko siya bilang scientist, and pag mga subject is about life, lagi ko siya talagang naririnig, Charles Darwin. And also wala naman ako masyadong alam sa personal life niya. And dahil dun sa movie, mas nakilala ko siya lalo. Sa akin na may gaya nung sabi ni Queenie is nakikita ko nga siya sa mga subject ganun. Actually, hindi ko siya masyadong pakilala nun dahil lang sa ngayon sa biology, sa subject natin ngayon. Saka ko lang siya nakilala pa. Actually, for me, hindi ko din talaga siya kilala. Like, alam ko lang nakasali siya sa science. Kasi, di ba, nag-introduction tayo before. Pag introduce yourself, sinasabi ko talaga na mahilig ako sa science. Pero, naririnig ko si Charles Darwin, pero ang alam ko lang sa kanya is yung sa evolution, yun ang sinasabi ni Kurt kanina. So, ano naman sa palagay niyo yung anong meron dun sa movie? Ano yung impression niyo? Ano yung masabi niyo nung napanood niyo yung movie? About dun sa buhay. Sa akin, akala ko nung una, siya more on parang educational na movie. Pero habang pinapanood ko yun, parang mas palalim siya ng palalim na hindi lang pala about sa anin. Pero habang pinapanood pa, marami pa din naman ako nagiging na knowledge, pero mas naintindihan ko pa yung kung ano yung pinapahatid ng movie, which is about siya sa emotional life ni Charles Darwin. Actually, akala ko din, more on science siya. Akala ko ang itatakal is about dun sa theory niya, which is din on the origin of species. Kaso, ang tinakal pala doon, more on sa niya, mga struggles niya sa buhay before niya na-publish. Ganun din yung sa akin. Anyways, next question. Next question. Then, So, dumating tayo dito sa evolution and natural selection naman tayo. So, what was the idea of natural selection? Why was the idea of natural selection so revolutionary that time? So, bakit parang nakakatakot magbigay ng kakaibang idea nung time nila? Bakit parang gagawin kanilang kalaban ng bayan? Kasi parang ganun yung touring nila kay Charles that time, di ba? nung panahon na yun kasi, ang mga tao ay religious. Tapos si Charles Darwin, mahilig siyang magmasid sa paligid niya. Parang naku-curious siya kung saan ba talaga nagmula yung buhay, kung paano nag-develop yung mga organism, mga ganyan. Kaya, nung panahon yun, parang tingin ng mga tao sa kanya ay kalaban ng religious kasi parang saliwa or hindi sila same na paniniwala. Yeah, actually, di ba naalala niyo yung scene yung kay Annie? Di ba si Annie, para yung anak ni Charles Darwin, di ba? Doon sa scene na yon parang pinaluhod. Umuwi siya sa kanila kasi umiiyak siya. Tapos may sugat siya sa tuhod. Kasi yun pala, parang pinaluhod siya nung pari sa asin. Kasi parang meron siyang pinaglalaban sa pari na
meron siyang connection dun sa paniniwala ni Charles Darwin. Kaya, that time, parang fight talaga si Charles Darwin about dun sa scientific views niya at saka dun sa religious views niya. Tsaka add ko lang yung since siguro napipil nila na ina-attack sila yung mga religious personal attack sa kanila kasi yung theory ni Charles Darwin is yun talagang nagko-contradict dun sa paniniwala nila, sa Actually, religion nila. yeah, kasi nga naniniwala sila kay God tayo galing lahat. Eh yung kay Darwin, iba yung sa kanya, iba yung pinagmula natin, tas nagbe-base din siya sa natural may selection, basis. which is yung survival of the fittest nga. So, paano naman inano ni Darwin? How did Darwin use evidence from nature to support his theory? So, what do you guys think? Dun sa movie, naalala ko yung tinuturo ni Charles Darwin sa kanyang mga anak, yung scene na yung sa fox at sa rabbit. Oo, yung kinain ng fox yung rabbit at nag-yak-yak yung isa niyang anak. Naalala niyo ba? By that, dun sa nangyaring yun, parang dun napapasok yung pinag-aaralan natin yung sa kampaan. Actually, sa kampaan nga. So, on sa lesson nga natin sa kumpana, may napansin din ako dun. Yung sinabi nga ni Sir Abel, yung sa, humologous structure. Oo. Nakita ko dun na may pinagko-compare niya yung structural pattern or yung bone ng mga animals, yung ibon. Oo, Iba-ibang yung ibon, species. para siyang nagpapaluto ng ibon dun sa, dun sa alalay niya, yung carpenter. Kaya. Tapos, regarding naman dun sa, sa religious belief niya at sa scientific views. So, how did Darwin's relationship with his wife represent the tension between faith and science? Kasi nga, di ba, magkaiba sila ng paniniwala ng asawa niya. Kasi si Darwin, more on scientific. Tapos yung asawa niya, more on Christianity. Very religious na person. So, parang, something dun sa tension nila, dun sa pag-aaway nila. Paano siya naka-apekto? Yung sa mismong theory nga, ganun. Hindi naging ganun kadali. Kasi nga, yun nga, sabi nga na magkaiba sila ng paniniwala. Pero, Actually, din sila. Nagkakaroon din sila ng pagkatalo talaga. Gawa simula nung namatay yung anak nila na si Annie. Kasi si Charles, nagkakaroon siya ng hallucination. Which is, sa paningin ng asawa niya, parang ayaw niyang patahimikin yung anak nila. Kasi nga, syempre nakikita niya pa si Annie, kinakausap niya si Annie. Sa paningin ng asawa niya, parang di mo pa patahimikin yung anak natin. Tapos, sa paningin naman ni Charles, hindi rin pinapatahimik ni Emma, which is yung asawa niya, si Annie. Kasi naniniwala si Emma na si Annie ay nasa langit na, kasama ng mga angels. Naalala niyo ba yun? Yung parang may scene sila na confrontation. Yung bago sila nagbate, nag-away-away muna sila. So anyways, next question. So, why do people sometimes feel threatened by scientific discoveries? so yun nga, kasi magkaiba talaga ng paniniwala. Yung mga tao iniisip na parang nakafix na ang mga organism or like tayo ay ginawa ng Diyos. Pero si Charles Darwin, doon nakita natin sa movie na through observing and yun nga napapaisip ko saan tayo nagmula and doon parang doon nagmula yung theory niya. Doon. Actually, meron siyang parang malaking factor, ganun. Ikaw, anong masasabi? Since yun nga, nagko-contradict nga yung ideas nung sa science tsaka yung sa pinaniniwalaan nila What she said. What she said. What she said. sa religion. So dun, talagang mahirap talaga. Mahirap talaga. At anyways, sa tingin nyo, di ba pinanood natin yun? Ano yung Ano yung connection niya sa comparative anatomy? Dun sa mga previously lang na-discuss natin na topic. Ano yung nakikita nyong scene doon or specific na real life example
dun sa movie may napansin ako yung ibon namatay. Ah. Tapos namatay siya, tapos kinakain siya ng mga small organism, which is yung uod, yung bacteria. May kukonek ko siya dun sa, sa lesson natin ngayon sa Kampaana, dun sa detritus food web. Okay, gets. Kasi nga sa Detritus food web, parang more on sa soil nangyayari yung di ba? Parang mga organic matters Yes. na And kahit kinakain yung isa't patay na isa. yung animal, nagkakaroon pa rin siya ng benefit. Nagiging energy source pa rin siya dun sa mga small organism. Parang cycle siya. Nagkakaroon ng cycle. Kasi ikaw, Yun din, yung na-mention ko kanina, yung sa humologous structure. si homologous. Yung ginamit niya yung mga iba-ibang animals or species para i-compare yung bone patterns nila. And yun nga, same sila ng structure, pero iba-iba sila ng pattern, like yung sa tao, sa bats, and sa whale. Pero yung sa tao, pwede siyang pang yung pang Iba-iba And sila ng function, pero Ninalipad, parang pare-pareha lalangoy. sila. Oo. So, dun sa movie, dun sa overall na mga nangyari, para sa inyo, ano yung pinakang interesting? Interesting na, lalo sa tingin nyo lang. Kasi for me, ang pinakang interesting sa kanya is yung sa interbreeding. Kasi 'di ba ang ginagawa niya doon, pinagbe-breed niya yung mga magkakamag-anak na bird, 'di ba? Kasi parang ang kalalabasan nun, maganda yung bird, parang magandang quality. Ang kaso, siya, parang mahina. Maganda siya sa panlabas, siguro, possible. Pero internal, mabilis mamatay yung ibon. Kasi nga, may interbreeding na nangyari, which is applicable din sa buhay ni Charles. Kasi 'di ba si Charles at saka yung asawa niya na si Emma, 'di ba magpinsan sila? Kaya si Annie, yung anak nila, mahina yung pangangatawan, mahina yung resistensya niya. So, yun, malaki yung factor niya sa akin na parang, ay wow, ganun pala yun. Big, siya sa akin. So, sa inyo, anong mga naisip nyo na maganda? But anyways, interesting. Parang Overall, interesting. yung movie para siyang sari-sari ang flow ba? Actually, Oo, magulo yung flow ng story. Oo, yeah, gets. Kasi nga, parang siya, hindi mo agad magigets kung nasa present ka ba or nasa hallucination ka ba ni Charles. Yeah, yun nga, one of the, masasabi ko dun sa overall ng movie. So, ano yung feeling nyo na naging epekto nung, na yun ni Charles, nung theory niya? Di ba, na-publish niya na yun? Ano sa tingin nyo yung epekto niya sa, natin ngayon? Sa buhay natin ngayon? As a biology student, sobrang malaking impact siya sa atin, kasi through that, marami tayong nagiging na knowledge na, doon pala nanggaling yung small organism, ganun, or yung buhay, ganun pala niya na-discover. Kayo, yung masasabi nyo? what she said. What she said. What she said. Ano sa'yo? Since yun nga, siguro mahalaga. Naging mahalaga yung theory na ni Charles Darwin. Dahil mas nakatulong pa yun sa iba-iba pang studies. Kasi kung yun, sa tingin ko kung hindi na-publish yun, siguro mas More on religious pa rin mas tayo, lamang no? ko din siguro. More on, pa din, naniniwala pa rin tayo na si God ang creation. Although, naniniwala naman tayo, pero medyo hati, as a biology student, medyo hati ang scientific and religious Since yung view mga natin. scientific, may basis, tsaka talagang Kaya pinag-aaralan. pinag-aaralan talaga nila. So, here's a question for all of us. If a new discovery challenge what we've always believed, will we reject it out of fear? Or will we examine it with courage? And that's it for today's episode. Thank you for listening.